Naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga banal. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling pumunta si Jesus sa baybayin ng lawa ng Galilea. Sinundan siya ng napakaraming tao at sila'y tinuruan niya. Nagpatuloy siya ng paglakad at nakita niya si Levi na anak ni Alfeo, nakaupo sa paningilan ng buwis. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Sumunod ka sa akin." Tumindig naman si Levi at sumunod. Nang si Jesus at ang kanyang mga alagad ay kumakain sa bahay ni Levi, nakisalo sa kanila ang maraming publikano at mga makasalanang sumunod sa kanya. Nakita ito ng ilang iskribang kabilang sa pangkat ng mga Pariseo at tinanong nila ang kanyang mga alagad, "Bakit siya sumasalo sa mga publikano at sa mga makasalanan?" Narinig ito ni Jesus at siya ay sumagot, "Hindi nangangailangan ng manggagamot ang walang sakit, kundi ang may sakit. Naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga banal." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Ngayon po ay Sabado sa unang linggo ng karaniwang panahon. Atin po munang balikan ang ilan sa mga salita na binitawan sa atin, ipinahayag sa atin, no? Kung paanong sa ating unang pagbasa ngayon sa sulat sa mga Hebreo, sinasabi dito na ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa at higit na matalas kaysa alinmang tabak na magkabilay talim. No? Yung, imagine niyo po, yung isang tabak o kutsilyo na magkabila o pareho yung gilid na talagang matalas. Na kapag ito ay pinahayag, ito ay manunuot, kumbaga hahati ito sa ating kaluluwa. Ganon kalakas ang salita ng Diyos. Ganon kamakapangyarihan ang salita ng Diyos. Kaya napakahalaga na mayroong naiiwan sa atin. No? Mayroon tayong na i-store, no? Na sa ating mga isipan upang kung may mga panahon na tayo po ay nangangailangan ng tulong, mayroon tayong mapaghuhugutan kung ano ang dapat gawin, kung ano ang dapat sabihin. Kaya balikan po natin ang ilan sa mga binigay sa atin ni Jesus mula sa ating Ebanghelyo. Nung Lunes, sinabi ni Jesus, "Sumama kayo sa akin at kayo'y gagawin kong mamamalakaya ng mga tao." Ito yung pagtawag sa unang apat na alagad ni Jesus. Sila ay mga mangingisda, nanguhuli ng isda. Pero nang tawagin sila ni Jesus, may nabago at mayroong gustong ibigay na bago si Jesus sa kanila. Mula sa pangingisda, mula sa panguhuli ng isda, sila ngayon ay manguhuli ng mga tao. Nung Martes, ang sabi naman sa atin, ngunit iniutos ni Jesus sa masamang espiritu, "Tumahimik ka
lumabas ka sa Kanya. Ito yung nagpapaalala din na ang masasamang espiritu kinikilala kung sino si Jesus. Kaya nga sabi, no, kilala ka namin, Jesus na taga Nazaret. Pero yung mga tao, patuloy siyang tinatatwa o patuloy siyang hindi kinikilala. Nung Miyerkules, sinabi ni Jesus, kailangan pumunta rin naman tayo sa mga kalapit bayan upang makapangaral ako roon. Sa dami ng tao na kanyang tinulungan doon sa isang bayan, pero inisip pa rin niya na kailangan pa rin pumunta sa ibang bayan para makapangaral siya. Minsan po kasi yung tinatawag nating comfort zone, okay na tayo dito, okay na ako dito, tanggap ka dito. Pero yun nga po, yung laging panawagan sa atin na mayroon pang misyon na dapat tayong puntahan. Baka ito yung tawag sa atin ni Jesus. Kaya minsan ang isang tao hindi lumalago, hindi na nag-grow o nagmamature kasi naging comfort zone na ang isang lugar. Kaya kapag pinapupunta sa iba, no, sa ibang bayan, sa ibang natatakot o kaya naman ay tumatanggi sa mga assignment. Nung Webes, nang makita ni Jesus yung isa ring may sakit, no, nahabag si Jesus at tinipos siya, sabay ang wika, ibig ko, gumaling ka. No, ito yung kwento ng isang ketongin na lumapit, nagmakaawa kay Jesus. Ang sabi, kung ibig po ninyo, mapapagaling ninyo ako. At ganun lang ang sinagot ni Jesus, ibig ko, gumaling ka. Kahapon, Biyernes, ang sabi sa atin, no, tungkol doon sa kwento ng isa ring paralitiko, kung saan mula sa bubungan, inihulog o ibinaba ng kanyang mga kaibigan para mailapit kay Jesus. At ang sabi ni Jesus, na makita ang paralitiko, anak, ipinatatawad na ang mga kasalanan mo. So, yun na mahalaga na makahingi tayo ng tawad dahil kasunod na ng kagalingang espiritual ang kagalingang pisikal. Huwag natin masyadong pagtuunan yung pisikal na kagalingan at mapabayaan natin yung ating espiritual na pangangailangan. Kaya nga ngayon, no, sa ating kwento sa pagtatawag kay Levi na isang maniningil ng buwis, ang tingin ng tao ay isang makasalanan at siya ay tinawag ni Jesus, nakisalo at nanatili doon sa bahay ni Levi. At ang sabi ni Jesus, naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga banal. Sana po, no, makita pa rin natin ang ating mga sarili na isang nangangailangan ng pagpapatawad ng Diyos. Pero bago yon, kailangan din natin i-acknowledge muna na tayo po ay mga makasalanan. Tayo ay may kasalanan, kaya kailangan natin ang tawad o pagpapatawad ng Diyos. Kung hindi na natin nakikita ang ating sarili sa pangangailangang ito, mawawalan ng saysay ang ating pagdalo sa misa. Kasi anong pinagkaiba ng mga hindi dumadalo sa misa at mga nasa misa kung hindi naman nila nakikita ang kanilang sarili na kailangan ng kapatawaran ng Diyos? Yung iba, hindi magsisimba kasi ba't ako magsisimba? Kasi nga, no, hindi nga maamin na may kasalanan. Yung mga nasa loob na ng misa, naroroon ba na yung pagtingin mo sa sarili na kaya ka naririto ay dahil kailangan mo ng awa ng Diyos? O naririto ka dahil sa tingin mo mabait ka na? Kasi kung sa tingin mo mabait ka na, sana doon ka na sa langit.
Kasi gaya ng sinabi ni Jesus, no? Ang nangangailangan ng kagalingan o nangangailangan ng manggagamot ay yung mga may sakit. So, mahirap po kasi kapag hindi na natin ito makita. No? Mahirap. At ang hahantungan natin, maging mapanghusga. Kasi si Jesus, tandaan niyo po, nakikisalo sa mga makasalanan. Yun ang dahilan ng kanyang pagparito. Gamutin ang ating mga sakit, ang ating pong mga ginagawa na nagdulot ng pagkakasala natin. Amen?